I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Say, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hey, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You say, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. And so say, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Here we go. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. I want you to put your hands together, church. Hey, we're going to worship our King, our Father, our Savior, Deliverer. That is who He is. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Amen. Woo. We continue to lift up the name of the King. He is Jesus, our King of Majesty. Praise the Lord. Salamat sa assurance na meron tayong Hesus Kristo na namagitan para sa ating mga kasalanan at tayo ay nakakalapit na sa Kanyang Ama na Ama na din po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, para sa lahat ng ating mga followers dito po sa Asia. And good evening dyan po sa North America at syempre ang Middle East, kasama na dyan ang Holy Land, and Europe ay at least 6 hours po ahead ang aming oras, kaya sila ay maaring natutulog pa ngayon. Ganun pa man, aking pinapaabot ang aking mainit na pagbati mula po dito sa Hong Kong, ang araw ng Huwebes, July 23, 2020.
At kumusta po tayong lahat sa panibagong araw na ito? Bago ko po simulan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayong umaga, I invite you to join me in our opening prayer. O our God in heaven, we honor you, we glorify you. Thank you for this wonderful day, the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. For this day is holy to you. Thank you, God. Alam namin na merong mga bagay na inihanda ka para sa amin sa araw na ito. Mga bagay na tatanggapin namin, mabubuting bagay para sa inyong mga anak. Bigyan mo kami ng grasya na maunawaan uli ang inyong salita, Panginoon, na matanggap namin ang mga inihanda mong mga bagay sa amin pong pag-aaral na ito. We honor you, God. In Jesus' name, Amen. And Amen. So sa lahat ng mga ngayon lang pumasok sa ating program again, this is your Bishop Rene Alog. Welcome po sa ating daily devotional. At hindi pa po kami actually nagsisimula. Magsisimula pa lamang at salamat na umabot po kayo. At sa lahat ng magre-replay mamaya, syempre binabati ko po kayo ng pag-ibig ng ating Panginoon Hesukristo ay patuloy nating maranasan. Ang topic ko po ngayon ay Your confidence is rising. Your confidence is rising. Ano po ba ang ibig sabihin nitong Your confidence is rising? At tayo po ay magbabasa ng ating key passage for today na hango mula sa Psalm chapter 119 verses 129 to 136. Puro 3 digits po yan. Psalm 119 verses 129 to 136. Simulan po natin, and I will be reading from the New International Version Bible. Your statutes are wonderful, therefore I obey them. The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. I open my mouth and pant, longing for your commands. Verse 132, turn to me and have mercy on me, as you always do to those who love your name. 133, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. 134, redeem me from human oppression, that I may obey your precepts. 135, make your face shine on your servant, and teach me your decrees. At ang ating last verse, streams of tears flow from my eyes, for your law is not obeyed. End of reading. Blessed be the reading of the word. So ang aking pong binasa ay hango mula sa Psalm 119 verses 129 to 136 in the New International Version. Now, gusto kong basahin ang the same chapter, the same book, chapter, and verses in the ESV, English Standard Version. Ito bang sabi, your testimonies are wonderful. Amen. Hello. Therefore, my soul keeps them. Ang iyong mga patutuo ay napakagaganda. Kaya ang aking kaluluwa ay itong iniingatan, itong itinatago sa aking kaluluwa. The unfolding of your words gives light. Ang pagpapahayag ng iyong salita ay nagdudulot ng kaliwanagan. It imparts understanding to the simple. At ito ay maintindihan ng kahit sino. Hindi mahirapan ang mga hindi madudunong para unawain ang iyong salita. Sapagkat ang sabi niya, it imparts understanding to the simple. I open my mouth and pant because I long for your commandments.
ang aking kaluluwa ay naglulong o naghahangad, okay, sa iyong mga utos. Turn to me and be gracious to me, as in your way with those who love your name. Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity and dominion or get dominion over me. At wag mong hahayaan na ang gawang masama ay siyang maghari sa aking katauhan. Tubusin mo ako sa oppression ng tao at aking pakaiingatan ang iyong mga utos. At nawa magdingning ang iyong mukha sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang iyong mga aral, sabi niya. At ang aking matay umaagos ng luha sapagkat may mga taong hindi pinahahalagaan ang iyong salita. Yan po, yung last verse po, ang napaka madamdamin, ano? Ako'y umiiyak, sabi niya, my eyes shed streams of tears. Ang kanya pong pagkakadescribe, ang aking mga mata ay bumabalong, dumadaloy, umaagos ang luha dahil may mga taong hindi pinakaiingatan ang iyong salita. May mga taong hindi sinusunod ang iyong mga salita. Ibig sabihin, ang psalmist, okay, ay apektado pag nakikita niya na may mga taong hindi sumusunod sa napakagandang salita ng Diyos. Nararamdaman niyo din po ba yan? Na tayo na nire-respeto natin ang salita ng Diyos, na ino-observe natin ang salita ng Diyos, na pinakaiingatan natin ang salita ng Diyos, pero may mga taong nilalapastangan ang salita ng Diyos. At ang nararamdaman ng psalmist, ang sumulat nitong awit na ito, ay umiiyak siya pag nakikita niya ang tao'y binabaliwala ang salita ng Diyos na napakainam na sundin. Mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal, sa araw na ito, if you need salvation, stand upon the word of God, which says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Nakasulat po yan sa Romans chapter 10 verse 9. No? If you need salvation, stand upon the word of God na nagsasabing, ano ba ang sabi ng word of God? Dito po sa nakasulat, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Very powerful. Amen? So sa mga gustong maligtas, sa mga gustong magkaroon ng relasyon sa Diyos, simple lang po ang paraan. Iyong ipahayag lang sa iyong labi na si Jesucristo ay Panginoon, at maniwala ka sa iyong puso na siya ay pinadala ng Diyos, namatay, ngunit binuhay na magmuli ng Diyos. Pag naniwala ka sa resurrection power, thou shalt be saved. Ano po ang kasunod? If you feel rejected, at marami po yan, I myself, marami akong rejection na naranasan. Kung naranasan mo nang ma-reject, o hanggang ngayon nakakaranas ka ng rejection, stand upon the word of God, which says, ano po ba ang sabi sa John 6:37? Him that cometh to me, in no way, I will in no way cast out. Okay? Siya na lumalapit sa akin ay kailanman hindi ko itataboy. What a promise of acceptance. What a promise na kapag tayo
Sa mundong kinalalagyan natin ay nakakaranas ng rejection, iba't ibang klase ng rejection ang ating nararanasan. Okay po? Pero ang John 6:37, mismong ang Panginoon ang nagsabi, siya nalalapit sa akin kahit kailan hindi ko siya itataboy. What else? If you need forgiveness, pag tayo po ay nangangailangan ng kapatawaran, tumayo ka sa salita ng Diyos na nagsasabing, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So pag meron tayong nagagawang kasalanan at gusto nating humingi ng kapatawaran sa Diyos, tumayo tayo sa kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay nagsasabing, kung ikukumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa Diyos, siya ay tapat at siya ay makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng ating kalikuan, sa ating lahat ng kamalian. 1 John 1:9. What else? If we are discouraged and feel that God has forsaken us, stand up upon that word of God that declares. Ano nga ba ang sabi? Sa lahat ng may mga discouragement. Ako yun, ikaw yun. Kung meron kang discouragement sa buhay at ang pakiramdam mo ay parang itinakwil ka na ng Diyos, parang iniwan ka na ng Diyos, tumayo ka sa kanyang salita. Na ang Diyos mismo ang nagsasabing, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. What else? Ano pa po ba ang ating dapat nating tayuan? Kung ikaw ay may sakit at nangangailangan ka ng kagalingan, tumayo ka sa salita ng Diyos. Ikaw ba'y may nararamdaman? Malubha ba ang iyong kalagayan? Ang iyong sakit ba ay isang sakit na sa tingin mo parang hindi nagagaling? Tumayo ka sa salita ng Diyos dahil ang sabi po sa Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Napakaraming mga pangako, mga minamahal. So, kinover natin na iba't ibang aspeto. Kailangan mo ng kaligtasan? Kailangan mo ba ng acceptance dahil matagal ka nang nakakaranas ng rejection? Kailangan mo ba ng kapatawaran dahil meron tayong nagawang hindi tama? Ikaw ba ay discouraged at ang feeling mo ay itinakwil o iniwan ka na ng Diyos? Ikaw ba'y may sakit, may karamdaman na nangangailangan ka ng kagalingan ng Diyos? Ano po ang sumagot? Manindigan ka sa kanyang salita. Amen? So right now, beloved, take this third step to victory for your need. Ito yung ating dapat maging hakbang sa ating pong pangangailangan sa pagtulong sa atin ng Diyos. Ano po yon? Stand upon God's Word. Tumayo tayo sa salita ng Diyos. Tayuan natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ng tayuan natin, i-claim natin yung salita ng Diyos. I-appropriate natin yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi lang po ibinigay yan para meron tayong binabasa at meron tayong kwento. Hindi po. Kailangan maranasan natin ang mga nakasulat dyan sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Panahon na para ang Kristiyano, para ang isang anak ng Diyos na katulad nyo at katulad ko, ay tumayo sa salita ng Diyos. Stand upon God's Word. Gusto mo bang maging victorious sa buhay mo? Gusto mo bang magtagumpay sa iyong pakikibaka bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos? Stand upon God's Word.
You have not even told God what you need is yet. Tayo minsan, maraming tayong nararamdaman na pangangailangan na para bang wala nang katugunan ang ating sitwasyon. Ang tanong natin, dinala mo na ba yan sa salita ng Diyos? Dinala mo na ba yan sa presensya ng Diyos? Aware ba ang Diyos? Sinabi mo ba sa Kanya yung kalagayan mo? O nananahimik ka na lang sa isang tabi, pero punong-puno ka ng mga question sa isip mo? Natutuo ba ang Diyos at ang Kanyang mga pangako? Kaya natin minsan natatanong yan. Kaya minsan may mga tanong sa isip natin, may mga agam-agam sa ating mga puso, sapagkat hindi natin tinatayuan ang salita ng Diyos, mga minamahal. Hindi pa nga natin hinihingi ang ating mga pangangailangan. But this is true prayer. Communicating in the Spirit, your spirit with God's Spirit in communion. Okay? Kinakailangan magkaroon ng communion, ng fellowship, yung Spirit na binigay sa atin ng Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay magtatagpo kapag tayo ay nagsimulang makipag-communicate sa Diyos. Kapag tayo ay nagsimulang manalangin ng totoong panalangin. You are not so enraptured with your need that you have the spiritual, give me, Lord, give me this, Lord, I need that. Oh Lord, don't you see the trouble, the heartache, the pain I am having? Tapos na po ang mga panahon ng ating paglapit lang sa Diyos ay kapag meron tayong kailangan, Lord, give me this. Lord, I need that. Oh God, don't you see the trouble that I am in? Don't you see the heartache, the pain I am having? Instead, mga minamahal, you are entering into His courts with praise. Yan po ang turo ng Biblia. Enter His courts with praise and thanksgiving already in your heart and upon your lips. Na sa ating paglapit pa lang, ano sabi niya? Enter His courts with thanksgiving. Amen? His courts with praise and thanksgiving. Hindi pa tayo humihingi. Pero ang paglapit natin sa Kanya ay punong-puno na tayo ng papuri at pasasalamat, knowing and believing na lahat ng ating hihingin, lahat ng ating panalangin, pag dinala natin sa Kanya yan, sa Kanyang attention, na may papuri at may pasasalamat. Sinabi natin po ng Biblia yan. When we enter His courts with praise and thanksgiving, already in our heart and upon our lips before we ask for something. Kaya hindi tayo pupunta sa presensya ng Diyos na para tayo nagrarally, na para meron tayong indignation. Give me this or else. Hindi ganun. Samantalang maraming gumagawa nun, na may hinihingi sa Diyos, na iba-blackmail nila ang Diyos, pipilipitin ang kamay ng Diyos, para mapilitan ang Diyos na ibigay ang kailangan natin. Hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia na paglapit natin sa Diyos. Ang paglapit natin sa Kanya, kapag dala natin ang ating mga pangangailangan, sabi niya, pumasok ka sa aking presensya na may pagpupuri at may pagpapasalamat sa iyong puso na bibigkasin ng iyong bibig. Hindi pa man gumagalaw ang Diyos, nagpasalamat ka na. And you change the atmosphere. You change the outcome kasi nagsimula ka ng magpasalamat sa Diyos. Yan po ang kulang sa nakararami sa atin. Na pag lumapit tayo sa Diyos, para bang meron siyang utang na sinisingil natin. Para bang meron siyang dapat ibigay at kung hindi niya ibibigay, ay magwawala tayo. Hindi po uubra yung ganong klase ng pagpasok sa presensya ng Diyos. Ang itinuturo po sa atin
ay pagpasok sa presensya ng Diyos na punong-puno ng papuri at pasasalamat ang ating puso at ang ating labi. So simply recognize that you are calling upon God Almighty. Sino bang nilalapitan natin? Siya ba ay isang ordinaryong tao? Natatapikin mo lang, oh bro, meron akong pangangailangan, bigay mo na. Hindi po yan. Hindi ganyan ang klase ng Diyos na meron tayo. Anong Diyos meron tayo? Simply recognize that you are calling upon God Almighty. He is our God Almighty. Hallelujah. Acknowledge that in His hand there is power, there is might, and nothing or no one else is able to withstand Him. And stand firm in the absolute authority of His promises. Ganun po ang paglapit natin dapat sa Diyos. Kinikilala natin ng ating nilalapitan, bagamat Ama natin, pero hindi natin inaalis yung katotohanan na yung Ama natin, yes, siya din po ang God Almighty, ang kataas-taasang Diyos. So pag yan po ang recognition natin sa Kanya sa ating paglapit, para na rin nating ina-acknowledge na nasa Kanyang kamay ang kapangyarihan, ang kakayanan, na walang mahirap nga sa Kanya, na ang lahat ng hinihingi natin ay hindi siya mahirapang ibigay. Amen? At walang ibang kapangyarihan na mas higit sa Kanyang kapangyarihan. At tayo ay nakatayo, matibay ang ating pagkakatayo sapagkat naunawaan natin ang absolute authority of His promises. Glory to God. Ano nga po ba ang ating pinag-uusapan? Your confidence is rising. Your confidence is rising. Amen? Can't you feel it? Hindi mo ba nararamdaman na ganyan po ang dapat senaryo pag lumalapit tayo sa Diyos? Na kapag tayo ay dumudulog sa Diyos, ganyan dapat ang respeto na binibigay natin sa Kanya. Ganyan dapat ang paniniwala na meron tayo sa mga panahon na tayo lumalapit sa Kanya. Merong paniniwala sa kaya Niyang gawin sapagkat walang mahirap sa Diyos. Your confidence is rising. Yan nga po ang ating topic. Your fear is dissipating. Kapag ang ating confidence ang umangat, ang lahat ng takot ay pabagsak. Kapag ang takot ang nauna, lahat naman ng confidence natin pababa. So pipili tayo. Anong gusto nating paangatin? At ang aking tinuturo ngayon, your confidence is rising. And when your confidence is rising, your fear is dissipating. Na-eliminate ang fear kapag ang confidence ang nangibabaw na sa ating paglapit sa Diyos. And you are ready to take the next step to personal victory. And hopefully I will be sharing the next step in the coming devotionals natin. Pero tatandaan natin ang step na tinuturo ko ngayon na dapat mag-arise ang confidence natin sa Diyos. Dapat umangat, umahon ang ating confidence sa Diyos. Hindi ang takot, hindi sa mga sitwasyon na nakakatakot, ang kung saan nagduduel, nananatili ang ating katauhan, kundi ang confidence natin ay nasa mga pangako ng Diyos. Amen? Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Kaya ngayong umaga, ating i-declare uli ang mga katagang ito. Sabihin natin, my confidence is rising. My fear is dissipating. I am ready to take the next step to victory. Amen. One more time. My confidence is rising. My fear is dissipating. I am ready to take the next step to victory.
Amen and Amen. Kung naniwala ka sa declaration na yan, kaya po every end of our devotional, meron tayong dinedeclare. Because if you believe, if you declare and you believe it in your heart, it shall be yours. Amen. Your confidence is rising. Fear is dissipating. You are now ready to take the next step to victory. Amen and Amen. Praise God. So dito nagtatapos ang ating devotional for today. Nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsusubaybay, mga minamahal. And God bless us all. Napakabuti ng Panginoon. Ito po si Bishop Rene Alog po, handang maglingkod para sa Diyos at para sa kanyang mga anak na aking mga kapatid. God bless and Shalom!